So yun po guys, ay magandang araw po dito sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng sobrang nagmamahal po kay Krishna Peking Koreana at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So in this video po is pag-uusapan po natin or tignan po natin yung takbo po ng YouTube channel ng katuwang palagi po ni Krishna sa pag-vlog, ang kanyang ate MJ or si Inday Ogdot. Ayan, so i-check po natin ang kanyang kumbaga ang analytics po ng kanyang YouTube channel, kasi sa na-check ko nga po sa social blade website is nakakatuwa nga po kasi unti-unti na rin po palang gumaganda po ang takbo ng YouTube channel ni MJ or ni Inday Ogdot. So based nga po sa data na ating nakuha, as of this moment nga po, May 15 ng 12 noon is nasa 11.3k na nga po ang kanyang subscribers at 726k naman po ang kanyang views for the last 30 days. So medyo mataas na po yan guys, especially sa mga nagsisimula pa lang. Napakataas na po ng 726k po na views for sa loob ng 30 days po guys. And in the last 30 days naman po is nagkaroon po siya ng 5.3k po na subscribers. So kumbaga nagkaroon siya ng dagdag na subscribers na 5.3k. So nakakatuwa lamang po kasi kumbaga yung mga taong sobrang nagmamahal po talaga kay Krishna, sumusuporta po talaga kay Krishna, is talagang sinusuportahan din po ang ate ni Krishna na si Inday Ogdot nga po. So para sa akin din naman is talagang deserve din naman ni Inday Ogdot ng suporta, dahil nga po siya po palagi yung andyan na kaagapay nga po ni Krishna sa pag-vlog, laging nandyan sa mga problema ni Krishna, laging umaagapay sa kanya, lagi niyang kasangga, laging partner po niya. Kaya sobrang deserve po ni Inday Ogdot ng suporta po. So sana po kung paano po natin sinuportahan si Krishna is ganoon din po sana ang suporta po natin sa kanyang ate. Para kahit pa paano is makatulong din po tayo sa kanyang ate na kumita rin po, na may tulong din po niya sa kanyang pamilya, ganito ganyan. At alam nyo guys, napaka-brave, napakatapang din nito na babae, itong ate ni Krishna. Grabe din po ang pagsubok na pinagdaanan nito sa buhay, pero talagang nakikita po natin na palaban po siya, laging nakasmile, di ba? So kahit na napakalaki na po or napakasakit na po ng mga pangyayari sa kanyang buhay, is talagang andyan po siya na lumalaban. At malaking bagay po yung andyan po siya palagi sa tabi ni Krishna, na sumusuporta, na nagbibigay ng advices, kasi nga po siya mismo is maraming mga pagsubok na nalagpasan. So kumbaga kung paano po niya nilagpasan yung mga pagsubok po na iyon, is yun po yung may babahagi po niya sa kanyang kapatid na si Krishna. Kaya malaking bagay po talaga yung andyan palagi si MJ sa tabi nga po ni Krishna. So ito po, tignan po natin ang kabuuang analytics nga po or takbo ng YouTube channel nga po ni Inday Ogdot mula sa Social Blade website. So yun nga po, based nga po sa Social Blade website ay nasa 11k na nga po ang kanyang subscribers. Ang kanyang total views po is nasa 1.3 million na po, which is mataas na rin po ito para sa mga nagsisimula pa lang like ni Inday Ogdot. So mataas na po yung 1.3 million. So nakalagay po dito created on, I mean yung kanyang YouTube channel was created on September 25, 2020. So kumbaga yun po yung date na na-create po yung kanyang channel, pero naging active po siya sa pag-upload is kamakailan lamang, wala pa yatang basta mga 3 buwan or 4 na buwan pa lamang siguro, basta kamakailan lamang. Then ang total uploads na po sa kanyang YouTube channel is nasa 35 na nga po na video. So ito nga po yung sinabi ko nga po kanina na napakaganda po ng takbo ng kanyang YouTube channel sa loob po ng 30 days na basis, kasi nga po nagkaroon nga po siya ng 5.3k na additional na subscribers sa loob po ng 30 araw. Then ang kanyang views po for the last 30 days is 726k nga po, which is mataas nga po siya para sa mga nagsisimula pa lang. Kaya nagkapasalamat po tayo sa mga sumusuporta din po talaga kay MJ. Then pagdating nga po sa kanyang monthly tsaka yearly estimated earnings, is tinakpan ko nga po for privacy and security din po. Since estimated lang din naman po iyan, so minsan kasi hindi naman tumutugma po talaga yung actual sa sahod. And yun nga po, inulit ko nga po security and privacy po, kasi mahirap po, baka isipin ng mga tao, baka may makapanood pa, sabihin ng mga tao, uy, ang laki na pala ng sahod ito, ganito, ganyan. So mas maganda yung takpan na lamang po natin para hindi na po makita ng mga tao yung estimated po, baka kasi isipin na ganito, ganyan, tapos mapahamak pa, di ba? So yung mga gumagawa po ng mga estimated po or mga vloggers po na nagpapakita po namang estimated na sahod, so hayaan na lamang po natin sila, basta ako hindi ko po ginagawa po yung ganoon, kasi nga po ipinagbawal din po talaga ni Sir Paul po yun dati pa man.
So ito naman po, tingnan po natin ang kanyang estimated na daily views at maging sa pumasok po na subscribers po sa kanyang YouTube channel from May 2 hanggang May 15. So estimated lamang po ito. So last May 2 nga daw po is blanco po, walang pumasok na subscribers, pero estimated lamang po yan, na hindi po yan actual. Then ang kanyang views in that day is nasa 20,108 daw po. May 3 po is nagkaroon po siya ng karagdagan na 100 na subscribers. Then ang kanyang views naman sa araw po na iyan is 9,210. May 4 naman po is blanco po ulit ang kanyang additional subscribers. Then tawag dyan, ang kanyang views in that day is nasa 13,965. May 5 naman po is additional 100 na subscribers. Then 7,487 po ang kanyang views in that day. So may 6 naman po is 200 po ang kanyang nakuha na subscribers. Then nagkaroon po siya ng 24,400 po na views in that day. So umangat-angat na po dito ang views tsaka yung additional subscribers. May 7 naman po blanco po ulit sa additional subscribers, pero yung kanyang views naman is pumalo or umabot po sa 29,135 po na views. May 8 additional 100 subscribers, then 25,930 po ang kanyang additional or kumbaga ang views niya sa araw po na iyon, so medyo mataas pa rin po. May 9 naman po is blanco po ulit ang additional na subscribers, then 12,648 po ang kanyang views in that day. Estimated po, I mean. May 10 naman po is 100 plus po or 100 po na additional subscribers, then 4,958 po ang kanyang nakuha po na views in that day. So pansin nyo po, medyo maliit po dito yung kanyang views, kasi nga po possible po yun po yung mga araw na wala po siyang upload, kasi di ba si Krishna din po walang upload minsan ng mga ilang araw dahil nga po sa walang signal po doon sa bundok. Ito naman po, May 11, nagkaroon po siya ng 200 na additional subscribers. Then ang kanyang views naman in that day estimated is 22,809, so mataas rin po. May 12 po is blanco po ang kanyang additional subscribers, pero ang taas po ng kanyang nakuha po na views in that day nasa 45,035. So thanks God, kasi nga po napakataas po ng views po niya in that day. So May 30 naman po is 100 na additional subscribers, then 13,579 po ang views na nakuha in that day. May 14 additional 100 subscribers po ulit, then 15,349 po na views. Then May 15 po is kumbaga ongoing pa lamang po ito. So kumbaga ang kanyang views po is nag-range po siya from 4,000 to 50,000 po. Depende po sa araw, kasi nga po may mga araw po talaga na wala siyang upload. Same with Krishna. Then ang kanyang daily average daw po na subscribers na nadadagdag sa kanyang YouTube channel is nasa 176 daw po na subscribers. Then ang daily average naman po na views is nasa 24,207. Weekly average po na subscribers is 86. Then weekly average naman po na views is 20,044. Last 30 days po na subscribers na nakuha nga po niya is 5.3k plus. Then 726,209 naman po ang kanyang last 30 days po na views. Then last 14 days po na additional subscribers po niya is 1.2k. Then 287,140 naman po ang kanyang last 14 days na views. So medyo maganda na po yung takbo ng YouTube channel ni MJ or ni Inday Ugdot. So hoping na patuloy po tayong sumuporta po sa kanya. Kung paano po natin sinuportahan ng kanyang kapatid na si Krishna, is ganoon rin po ang suporta natin po sana kay Inday Ugdot. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.